So, ito, may bago tayong upload dito sa ating YouTube. Bali, ito guys, yung ating loop ride ng Tagaytay to General Nakar solo ride. Bali, partial lang to ng ating ride. Bali, ito yung papunta pa lang doon sa Panakar tayo. Tapos hindi ko pa may upload yung ating second ng pauwi kasi masyadong mahaba kung ilalagay natin lahat. Pero ito yung ating makikita nyo naman dito yung mga dinaanan natin from Tagaytay to Laguna to Real, Infanta and General Nakar. So, ito na yung video natin guys. Ayan, start tayo dito. Dito na ako nakapag-video dito sa may kanto ng PAMI. Yung papasok papunta dun sa Quezon, sa Real at Quezon, Real, Infanta, Quezon na. So, ito, kumain muna tayo dyan sa may pinakakainan dyan na regular naman namin pinagkakainan talaga yan. Nakalimutan ko lang yung name. And yun, after natin makakain din dumiretso na tayo kasi medyo nagbabadya na yung ulan. Actually, after ng pag alis natin dyan, start na rin talaga yung buhos ng ulan. Kaya medyo hindi natin na-enjoy yung mga twisty road kasi medyo madulas yung daan. Kahit pa naka dual sports tayo pero hindi tayo makatakbo ng ayos. Bali ang ginawa natin, nag chill ride lang tayo. Makikita nyo naman sa atin sa video natin yon. So yan. So ayun guys, eto bali start tayo dito na. Ito na, biyahe na tayo. So nandito na tayo sa may PAMI road na yan. And going to unang natin is Real, Quezon. Medyo mahaba-haba rin din, ilang kilometers din yan from PAMI to Real. And then daming twisty. Actually magandang laruan yan ng mga halos mga nagmumotor, pero sa big bike okay lang din, pero medyo masikip ng konti ang kalsada para sa mga bangkingan. Halos nasa diskarte mo na lang paano mo siya pero mas maganda dyan talaga ang mag-ride dyan gamit small bike. Pero nangyari gamit naman natin itong Honda ADV, so chill ride lang tayo at saka nag-uulan niya, kaya halos halalay lang tayo. Pinakamabilis lang siguro natin takbo dyan mga 80. Ayan. So ayan, makikita nyo yung view sa likod natin kung paano kaganda ng lugar ng papuntang PAMI, Laguna. Na portion nito medyo mabilis-bilis pa tayo guys kasi medyo hindi pa naman masyadong naulan, pero makalampas tayo dito yung medyo nabasa-basa na talagang hindi tayo makatakbo ng mabilis kasi baka tayo mag-slide. Kasi solo lang tayo, mahirap din kapag may nangyaring hindi maganda tapos mag-isa lang tayo. So yun, pinaka the best talaga is chill ride yan. And then the same time naulan niya, kaya hindi rin tayo makano kasi yung ating helmet is nalagyan ng tubig, so ang hirap din, lagi tayo nakapunas. So ayan, medyo palakas na ng palakas ang ulan dyan habang tayo tumatakbo. Kita nyo dun sa ating camera na nababasa na yung lens ng ating camera kasi medyo maambo na yan, portion na yan. Pero kahit pa paano maliwanag naman, kita pa rin naman view ng Sierra Madre. So ayan, yun yung bundok na makikita nyo dyan, isa yun ng pataas ng sa may papuntang Rizal, Pililla. Pero sako pa rin naman yan na Sierra Madre. So yan yung nagko-cover up ng mga bagyo, kaya halos hindi tayo masyadong nakakaranas sa malakas na bagyo dahil lang dyan sa
Sierra Madre na bundok na yan. Bali, yung mga pupuntahan natin dyan talaga, pag nakarating tayo ng general na car, halos yun yung isang kalsada na papunta na doon is papunta na talaga siya ng Sierra Madre. Yun na yung nagtatagos. So hindi pa nga lang siya passable yung mga ibang daan papuntang Dingalan, Aurora, pero may nakakapag-trail na doon paunti-unti kasi gawa ng gamit nga lang off-road na bike. Pero napanood ko sa mga video, medyo talagang pahirapan, tiyagaan lang din talaga para makakapag-trail doon kasi medyo lusak ang tubig ang lupa, and lagi nga kasi nag-uulan kaya medyo nangyayari, basang-basa yung lupa niya, then malagkit ang kaya medyo mahirap. Pero gusto ko rin talaga may trail yung way na yun, papuntang General Katutingalan. Kaya lang baka wala pa tayong sasama na lang tayo siguro sa susunod na magti-trail. So ayan guys, more video natin ay nakatutok na lang sa atin kasi hindi natin mailagay yung mismong lens sa harapan kasi nababasa, pangit tingnan, may watermark. Kaya yun, hindi na lang tayo masyadong nag-focus sa pero makikita nyo na rin naman yan mamaya habang tayo nagra-ride kung ano nagiging tsura ng lens pag inilagay natin sa harapan yung mga camera shot natin. So ayun guys, dami ng nababago na rin dito. Unti-unti na rin nadidevelop yan yung pa real to Dakar. Halos maganda na rin yung place. Yun ang isang okay na rin dyan. Nung dati, nung nagra-ride pa kami dyan, hindi pa masyadong ganun ka-established, pero ngayon nagiging na rin yung place kasi dami ng mga daan na lusutan na ginawa dyan nung panahon ni Duterte. Kaya lang may mga portion na hindi nga lang natapos nung nawala na siya sa termino. Nakakapanghinayang. Pero kung hindi nawala ang ating si Pangulong Duterte, baka dire-diretso na yung kalsada yan hanggang Aurora na talagang totally may kalsada. Yun, ganda sana ng tagusan na yan kung sakasakaling natapos na. So ayan guys, may mga pa-twisted na tayo nadadaanan dito. Mahaba pa yan na twisty road, kaya makikita nyo medyo na angle na tayo ng konti. May jump portion na yan, kaya pa natin mapabilis ng takbuhan kahit sa twisty road kasi medyo tuyo pa, pero nakakaramdam ka na rin ng konting dulas nung likod kasi yung ating Honda ADB is wala siyang rain mode. Yun lang yung isang dito sa pero ayoko rin naman kasi masyado yung sobrang yung latest model, ang daming pinipindot kasi ang hirap pag nasiraan ka doon, konting basa lang na isang switch mo baka magka problema. So ayan guys, nasa may part na tayo hindi ko na lang tanda kung anong barangay yan ng papuntang Real, pero dyan ay magaganda yung mga bangkingan. Kaya lang meron nga lang talagang portion dyan na habang bumabangking ka pero magcha-chop-chop yung takbo mo kasi may mga lubak-lubak talaga na espalto. Yun, kaya medyo alalay din tayo dyan. Sa ulado naman natin yung way na papunta dyan kasi ilang beses na tayo nagkaka-ride niya, tsaka halos ginagawa natin din nung time na pag may mga kasama ako na nagra-ride dyan, talagang rat-ratan kami sa portion na yan kasi isang magandang laruan yan na kung may Marilaki. Eto sa Laguna, ito naman yung parang Marilaki niya. Yan, yun na isang maganda dyan.
yun guys, medyo mahaba-haba pa itong ating video na ginagawa. So portion na lang yung ating voice over kasi hindi natin magagawang dire-diretso para hindi naman masyadong nakakasawa yung ating panonood. So ito, dyan sa portion na yan, may marami ng ilog dyan, and then may mga resort na mga camping site na mga ilog na isang araw dyan naman tayo magka-camping. Hindi lang kasi natin man napuntahan yung portion na yan kasi medyo nag-uulan niya, mahirap mag-camping sa may tabing ilog, pero babalikan natin yan pag medyo maliwanag na yung hindi na nag-ulan. Hindi ko alam kung ba't masyadong nag-uulan dyan, summer na kung tutuusan, pero wala tayong magagawa. Yun talagang ng panahon natin ngayon. Hindi siya katulad ng dati na tama yung oras. Ngayon pa lang ang lumalabas, parang June. Yan pa lang ang June na time kung kailan yun talagang nag-uulan. Yan, mapapansin nyo guys na yung ang summer natin na dapat start tayo ng March, maulan na yan, mainit na yan hanggang May. Pero anong nangyayari, kung kailan March to May siyang maulan, then pagdating ng June doon naman sobrang init. Medyo nabago na yung panahon kasi gawa ng siguro sa bilis ng oras, ang daming na nababago na. Ayan guys, kahit medyo basa-basa dyan, medyo nag-twisty rin lang tayo kasi wala na tayong pero may mga portion talaga nakakaramdam ako ng skid ng likod, lalo pag napapunta tayo dun sa may pintura din basa. Ayan, nagtiyaga na lang natin yung ating pagdadrive para at least makarating tayo ng safe din, and yun, at medyo mabilis ang konti. Actually kinuha natin yan guys simulan ng Tagaytay. Umalis tayo ng Tagaytay almost 7:30, mga 7:20 ganyan. Tapos dumating tayo ng General na car mga 11:10, mga 10 ganyan ang dating natin. Bali lang oras lang din natin tinakbo kasi kung hindi natin inabutan yung maulan, hindi sana tayo mas mabilis sana yung dating natin. Kaya lang wala napasabay tayo sa basa, kaya halos nagbabanking tayo dyan ng halos mabagal lang, 50, 20 ganyan lang. Dati kaya natin bumaking dyan na siguro pinakamababa 80. Ayan, natapat tayo sa medyo maulan kaya halos takbong lang talaga yan, takbong chill lang. Pero ito dito makikita nyo sa atin sa camera na medyo mabilis yan kasi may portion pa naman na yan, okay pa. Ewan ko lang, di ko rin alam, pero ang takbo ko dyan is almost ganun. Pinakamabilis naman natin dyan yung mga 80. Ayan, 80, pero bihira tayo siguro pinaka 100 ganyan, pero alalay pa rin kasi nga medyo madulas talaga yung lalo yung may mga portion kasi dyan na sementado pero hindi, wala siyang espalto, is white pavement. Doon talaga pag nakakita na ako ng gano'n medyo nag-alalay na ako kasi ilang beses na ako nag-pistail dyan gawa ng madulas talaga yung ganong kalsada. So ayan, so guys, medyo mahaba pa, sana pagtiyagaan nyo pang tapusin. Bali wala pa tayo sa kalahati ng ating video upload, and dinare-diretso ko na lang din itong ating upload kasi hindi ko na makat kasi sayang din naman yung ating na kuhanan kung hindi natin na-upload, kaya pinagtiyagaan din lang natin muna na dire-diretso na natin yung mahaba-habang video na nakapokus tayo dyan sa ating kamukha.
And mamaya naman ipo-focus na natin yan doon sa harapan. So mababago na ang ating view ng ating camera. So doon sa portion na may magaganda na yung view, tapos mga makikita nyo yung tsura ng bundok doon, naka front view na yung ating Insta360. Bali ang ginamit natin yan guys is Insta360 na camera. So kaya meron tayong angle sa harapan, kaya lang hindi ko na nga alam muna may focus nung yung harapan kasi nga basa din lang ng ano yung lens ng tubig, so pangit na, hindi rin makita, parang nagbe-blurred yun. Mapapansin nyo guys dyan, yung ating jacket is basang-basa na rin, helmet pati pantalon. Kaya lang siyempre natutuyo na lang siya sa lakas ng hangin, kaya hindi naman totally nabasa lang ako dyan nung medyo pag nagbabagal ka, hindi siya talagang nai-stuck yung tubig tapos makapasok sa loob ng ating jacket. Tapos yan, tsaka yung pantalon, yung ating gamit na sapatos naman dyan is waterproof, kaya lang sa ibabaw pumapasok yung tubig kasi nga basa na yung ating pantalon, so lumulusot naman dun sa ating medyas, kaya medyo nabasa rin yung ating sapatos. Actually hindi na ako nakakapagdala ng kapote. Meron dapat ako sa ating top box, kaya lang tinanggal ko, akala ko kasi hindi nung mag-uulan, so yun pala umulan. So ayun guys, makikita nyo dyan yung mga dinaan nating twisty. So mahabang twisty po yan yung ating portion ng daanan yan bago tayo dumating ng Real Quezon mismo. So ayan kanong makikita nyo din sa camera, yan kanong kahaba. So ito yung picture tayo sa may gasolinahan na diretso na yan. Nasa video ito portion ng general na car na to, Impanta to general na car yan. So ayun yung ating sa maps. Tapos nakarating din tayo dun sa, bumalik ulit tayo ng Real kasi naghanap tayo makakainan kasi wala tayong makitang kainan dito sa kaya makikita niya na bumalik din tayo. So ito na yung front view natin na kuha. Makikita niyo dyan yung dadaanan nating mga magagandang spot. Ayan, medyo naka 360 view tayo dyan kasi nadyan na kasi magandang location, tapos magagandang view. Ayan. Pero meron portion pa rin na nasa camera natin yung ating focus. Ayan. Ayan guys, medyo mahaba-haba rin naman yan yung takbuhin natin yan, kaya lang kinuha na lang natin doon sa medyo mabilisan nating oras gawa ng sanay na rin naman tayo dyan sa lugar niya, kaya lang napatsyempo lang talaga tayong nag-uulan. Usually kasi dati napunta ako dyan, mainit talaga, kaya enjoy ko yung twisty road dyan. Yan, kita nyo yung camera natin halos nabasa na rin ng kaya hindi ko na masyadong siyang pinokus talaga yung ating pag-edit dun sa front view gawa ng hindi na rin masyadong makita yung ating camera sa harapan. Ayan, kita nyo na medyo basa-basa na, kaya may mga portion na dyan na binibilisan ko para at least yung mga natitirang tubig sa ating camera is matanggal, kaya lang talagang hindi rin totally na kaya may makikita kayo dyan na yan, watermarks yan. So ayan guys, makikita niyo na yung mga view ng bundok dito. Ito yung portion na pinakamaganda na sa bago ko dumating ng Real.
Ito na yung makikita nyong ganda ng view. Yan yung bundok na yan. Then sa baba niyan is ilog na. Meron na diyang mga ayan, portion na talagang sakop na Sierra Madre. Yan, isa sa spot na to talagang kinuhanan ko to kasi itong pag nag-raid ka dyan, parang nasa ano ka, nasa ibang bansa. Yan ang pinakamagandang location dyan papuntang Real, kasi bago tayo dumating ng dagat madadaan naman natin yung mga bundok na yan. Yan, kita nyo halos forestry pa yan. Tapos yan, yung mga bahayan dyan, dati ang lalayo na agwat yan, ngayon medyo madami-dami na rin yung bahay. So ito pala guys, ito yung kanan. Pag kumanang ka dito, yan yung papunta dun sa dagat na yan. Magandang dagat yan na pwede kang mag-surfing. Then ito sa way naman ito, matadaanan pa rin natin yung dagat na yan sa mismong malapit sa Bay Area. Pero dun sa may kantong yun, papasok doon sa may kanto, maganda rin doon kasi doon mas merong nagsasurfing kasi maalon doon eh. Pero dito sa portion nito, pag gusto mo naman pumunta ng gusto mo kumain ng mga seafood, meron kasi ditong palengkehan dito sa Real Quezon na pwede ka diyang mamili tas paluto. Yun yung mga ginagawa ng mga kagrupo ko dati na diyan kami kumakain tapos nagluluto at papaluto na lang namin. Namimili tapos papaluto na lang. Kaya halos sawa kami dyan sa seafood. Ito na yung mismong Real Quezon na. Kahabaan na ng Real. So yan, makikita nyo na lang yun guys na pinapagtas na natin yung way ng Real. Tapos diretso tayo ng Infanta. Then general na car. Siguro nasa ano na tayo dyan, mga around 9:30 ganyan. Ayan, makikita nyo yung dagat dito. Yan, yung sa kanang side natin, mga dagat na mismo yun talaga. So, ayan guys. Ito na yung kabuuan ng Real natin. Lugar ng Real Quezon. Mas maraming napunta dito mga bikers kasi nandito lahat yung mga dagat. Resort side na to ng Real. Sa Infanta kasi hindi masyado. Medyo malayo sila sa dagat. And ang merong portion na mapuntahan mong dagat din is general na car. Pero mas maganda ang buhangin dito. So ito pala guys, nandito tayo sa may Kapalong Real Quezon. Ito na yung pinaka main na tinitigilan ng mga riders dyan sa may ano. Bali ilang dadaan lang tayo dyan sa may tulay. Infanta na. After nun, tapos yung arko ng Infanta, makikita na rin natin yung portion na yun. So dito pahinga lang tayo kasi nga ayan, basang-basa na tayo. Kaya medyo nagpagpag tayo ng konti. Ayan, actually naghahanap ako masisiaran diyan, kaya lang hindi ako makaihi kasi nakakayat pa tayo makita. Kaya naghanap na lang tayo, malis na lang muna tayo, then sa iba na lang tayo mag-CCR. So ayun guys, ito na yung ating ride, and yung makikita nyo na lang susunod na ano natin after nitong travel natin, makikita mo na nandun na tayo sa general na car. Then meron tayong isang video ng ilog na napuntahan, so kasama ko na rin doon sa ating journey. So ayun guys lang ang kabuuan ng ating video, and sana nag-enjoy kayo. Kaya sana sa mga hindi pa nakaka-subscribe na po kayo, kahit paano nakapaggawa tayo ng ganitong content. Kasi sayang din yung mga video
captured natin, and pag ganito mga ride gusto natin na may moment, kaya nagtsatsaga rin tayo na i-upload natin lalo sa YouTube. So ito yung way na ng General Nakar na kalsada, Infanta pa pala, Infanta to General Nakar. May mga twisty road na rin.
So, eto na guys yung papunta natin ng General Nakar. So, ito yung pinaka name ng General Nakar, munisipyo na yan. Then, ito yung ilog doon sa may Nakar na sinama na rin natin sa video. Ayan. Nakikita nyo yung bilang ng tubig. Isa sa portion dyan sa property, then merong ilog. So, yung na videohan na lang din natin. Kaya sinama na rin natin dito sa video. So, yun guys, medyo at least nakompleto na natin yung ating general naka-loop. So, may video pa tayo na hindi na-upload yung pauwi natin. So, hindi ko alam kung may upload pa natin yun kasi mahaba-haba rin. So, ayan yung ilog diyan na sarap-sarap maligo. Ayan. Pero tingnan na lang natin kasi wala naman tayong magagawa na maligo kasi nag-uulan din. Kita nyo naman na basang-basa yung dinadaanan. And alam niyo naman pag nasa ilog medyo delikadong maligo gawa ng biglang taas ng tubig. Yun, delikado. So, yan. Hanggang video na lang tayo. And nakita na lang natin kung ano yung kagandahan ng General Nakar.